Isang mapagpalang araw pong muli mga kahadot. Welcome po sa aking channel at sa yan, umaga po ngayon ulit at dito ulit tayo sa ating ginagawa at ipakikita ko sa inyo ang shuttering na ating bubuhusan sa araw ng Lunes. At ito na guys, na kumpleto na nila ang bakal dito. Ayan, kumpleto na ang bakal. Ayan, at ang shuttering dito ay nailagay na rin, nagsusupport na lamang sila. Lalagyan na lang ng support, ayan, katulad ng suporta dito. Yan ang buhos natin dito, naka-depress tayo kasi nakalabas yung ng slab, may slab tayo dyan. Nakapakain na sa slab itong ating beam. Yan ang magandang ginawa dyan guys. At dito naman sa gawing ito yung pagkukumplito ng shuttering. Ayan, nasa line 19 na po tayo mga kahardot. Ayan, line 19, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, line 18 na po tayo guys. At ito na, mataas na yung yan ang backwheeling natin dito na sa kabilang ito guys. At siyempre ang priority natin ay itong ating shuttering na yan. Ayan mga kahardot ang ating mga gawain ngayon guys. At yung kasama ko nandun. At sa ganitong trabaho ay talagang kailangan nating maging maayos ang mga suporta, ang mga shuttering, para hindi nagkakaroon ng problema. Napakahirap mag-repair. Iwasan natin ang mag-repair, kaya siguraduhin maganda ang trabaho, ang suporta ng karpintero at ng steel fixer at ng mga mason. Ayan, at shout out sa lahat ng manggagawa at sa mga OFW yung nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, lalo na sa construction work. Ayan po lamang at mga kadot, ito ang aking pakita sa araw na ito. At tuloy lang po tayo sa panonood hanggang sa ating may masubaybayan at may taas ang building na ito mga kahardot. Ingat lang po at kung may katanungan ay atin nyo pong i-comment lang sa ibaba. At sabi nga, kahit walang kwentang video itong ating pinakikita sa inyo, pero marami kayong matututunan at makukuhang mga points sa paggagawa ng ganitong klaseng trabaho. Yung mga nakakaintindi, at kung mayroon kayong mga opinion, please comment lang po para ma-check at ma-share din natin sa ating mga kasamahan na nagtatrabaho sa kagaya nito. Ayan guys, at dito nga, ayan, ang tawag dyan ay shoring jack. Ayan ang mga shoring jack. Ayan, number 1 na ginagamit sa pagsusuporta dahil extendable yan. Okay, so hindi pa tapos ito, kulang pa rin, pero inuuna nilang maikabit yung mga shuttering sa loob. Ito naman, ginamitan ng scaffolding dito. Ayan, dito na itong area na ito, tapos na ito mga kahardot. Yan lang po ang suporta niyan, kakontrahan, kabilaan. Kung makita nyo yan, doon nakakontra doon. Basta ang mahalaga dyan, lagi magkakontra, isang left, isang right. Kung mayroon sa ilalim, mayroon din sa ibabaw, kaliwa at kanan. At a few moments later, ating naglilinis, ayan, si Omar siya ng Pakistan. At sa likod ay ang ating mga kasamahan. Ito na po at natapos na ang ating shuttering dito sa ating grid beam. Ito na guys. At ito na nga ay natapusan na nating lagyan ng ating shuttering. Ayan, kumpleto na po yan. May mga spacer block na. Ayan, may line duri. May line duri po, linyada po yan. Yan mga linya yan. Ito mga ano na ito. Yan po ang ating layout nyan na naka-eskwala. Checking ng eskwala. Ayan, yung line duri, makita nyo. Ayan. At nakapaglagay na ayos na rin ang ating mga spacer block both side. Ayan guys, ayan guys ang spacer block. Ayan ang spacer block natin, nakasinto ang ating beam.
at diretsong-diretso ang beam natin yan guys. Maganda ang pisto at every 1 meter po mayroon tayong spacer block. Yan. At sa ibabaw at ilalim, ayan guys. At ito naman po ang level ng ating buhos. Ayan, may mga pako na yan hanggang dyan ang ibabaw ng ating grid beam. At dito naman sa kabilang ito, yan, naka-decrease tayo ng 25 dahil may slab dyan. Kaya ayan, lalagay po tayo ng blackout dyan sa gilid na yan. Kailangan na lang lagyan ng blackout para, kaya yan nilagyan ng blackout dahil ito ay double beam construction joint. Ito meron tayong construction joint dito, nagkaroon tayo ng double beam dito. Yan. At kung makikita nyo, may abang dito sa kabila, may abang kasi nga ito ay ang ating construction joint ay dito natapat. Kasing building nito hanggang doon sa dulo na yon. Yan, hanggang doon. Malayo-layo. At bali ang balanse natin guys ay blackout na lang at kaunting mga shuttering. Ilalagyan niya ng suporta doon. Ayan. Yung ating karpintero gumagawa doon. At yan, makita nyo nga, pinakita ko na sa inyo ito ang ating mga support. Yan guys, ang support natin. At ito naman ay blackout para sa electrical. Yan, may mga blackout na tayo sa electrical. Yan, nakasabay na rin ang buhos. Sinasabay na rin natin ang buhos para hindi na tayo mag-chipping. Yan po ang purpose niyang mga nakalagay na blackout na yan. At dito naman, ito namang blackout na ito, ayan. Yan naman ay sa mechanical. Okay guys. At bukas bubuhusan natin ito. Bubuhusan natin ito. Luwag. Hindi na tayong na-aksidente doon Luwag tong suporta. Ito isang pako. Umagang-umaga malalaglag. Buti na lang. Ayan po guys, tingnan ang ating mga blackout dito. Ayan. Ito ang nangyari sa blackout sa beam na ito. Kasi ito ay kubita. Itong area ito ay kubita. Yun guys, at malayo-layo itong ating grid beam na bubuhusan hanggang doon sa dulo na yun. Doon saka itong buong building na ito ay bubuhusan natin. Yan guys, at siguraduhin lang lagi na matatag at ang suporta natin ay sure na ito ay matibay para hindi tayo magkaroon ng problema. Dahil oras na nagkaroon tayo ng problema dito, tsak magsisibak tayo ng simento, which is napakahirap. Yan guys, hanggang doon ang bubuhusan natin. Ayan, tingnan yan. At hanggang doon nga mga kaharot ang ating bubuhusan hanggang doon sa dulo na yon. Puro grid beam yan. At i-look out ko lang sa inyo, dumating na nga pala ang ating mga bakal. Ayan, meron na tayong structural steel at malapit na rin tayong mag-umpisa. Once na nakapaglagay tayo ng sub-base dito, first layer, ay papasok na din sila sa loob. Maglalagay lang tayo ng rampa dyan mga kahardot. At puntahan natin doon sa kabila. Ay, mahabang. At dito nga guys, tingnan nyo at ako ay nagsilpi-silpi muna para naman sa ating pang-thumbnail yan mga karot. Ayan po, at diretso po ang ating wing. Kompleto na po yan. Nag-iintay na lang po yan ng kompleto. At ako naman Yan guys, tingnan naman at napakahaba niyan hanggang doon yan sa dulo na yung grade beam na yan. At doon ang building natin. Ito kasi end wall ito. Yan, end wall ito, kaya diretso yan. Diretsong buhos natin ginagawa yan. Yan ang mga shoring jack guys. Ayan, kita nyo naman ang shoring jack na yan. Yan ang position, napakaganda ng malakas na ibinibigay na suporta niyan, shoring jack na yan. Ayan. At dito naman sa gawing ito, naglalagay na lamang sila ng clamp para sa kulom. At yan naman sa ibabaw ay mga plywood support. Ayan. At pag nagbuhos yan, siyempre
tatanggalin yan para ma-label ng masunang maayos pag natapos ng buhos. Ayan guys, at yun, at tuloy tayo sa panonood ng ating video guys. Yan po ang update natin sa ating video. At ipakikita ko rin sa inyo guys, ito nga palang mga anchor bolt natin na ito ay isi-secure nating ready at nakabalot para hindi malagyan ng simento. Kaya kailangang balutan natin yan para safe siya. Hindi siya mahirap kasi maglinis yan pagka kinabitan ng simento. Yan guys, at abang-abang lang sa mga mangyayari pa at sa ating video ito, sa mga ipinapakita kong grade beam. At yun nga mga karod, itong area ito, kung makikita nyo, napakaraming blackout. Ito po ay hindi advisable ang ganitong klaseng blackout. Ngayon, kung mangyayari yan, magkakaroon tayo dyan ng rectify for the blackout. Yan po, tandaan nyo, kasi pagka ganyan na nangyari ang blackout, maapektuhan ang ating bakal. Hindi po tayo pwedeng magputol ng bakal dahil ito ay biga. Ito ang magdadala ng ating wall. Yan po. At kaya po pinakikita ko sa inyo, baka may ma-encounter kayong ganyan. Hindi advisable na ang ating beam ay magkaroon ng ganyang blackout. Pwede kung sa loob ng bakal, kung dun sa ilalim na yon, dun yung ilalagay ang blackout. Yan ang mas maganda niyan. Hindi maapektuhan ang ibabaw. Dun sa gitna ng beam, dun sa gitna sa ilalim, dun i-adjust. Yan ang mangyayari dyan sa blackout na yan. Yan po. At yun nga mga karot, maraming salamat po sa inyong panonood. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at hindi po tayo ngayon, wala po tayong work ngayon dahil nagkaroon din ng problema ang permit ng ating project, kaya ang ating mga tao ay pahinga. Ngayon lamang po at maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang at abangan nyo po ang pagbubuhos nitong aking grade beam dito sa utility building. Yan pong mga grade beam na yan, i-postpone din ang buhos. Hindi po natin nabuhosan ngayon dahil wala po tayo. Kansilado po. At yun po, at maraming salamat po. Kung mayroong katanungan, mag-comment lang po at sa ibaba, at para po ma-share ko naman ang aking opinion. Yun lang po, at hanggang dito lamang muli at bye-bye.